Ito po ay nakagimbal na tuklasan po regarding po sa PhilHealth. Tatandaan niyo po na ito yung kinuha po yung 74.4 billion pesos po. At ito nga po ay mayroon po lang basbas si BBM na sa mga politikong kumuha nito. At lalong-lalo na po yung si Chris po at sila po yung mga organizer na ito'y kukunin po nila yung PhilHealth na halagang 74.4 billion pesos. Pakinggan po natin. Balik sa Senado yan dahil sa talking vote. Idinipensa ang zero subsidy para sa PhilHealth 2025 national budget. So kung dinipensahan niya yung zero subsidy, ibig sabihin pabor si PBBM na dapat lang walang subsidy ang PhilHealth. Okay? So ano ba yung paliwanag niya? Pakinggan natin. PhilHealth has a 500 million reserve, and the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 million. So their budget actually for expenditures is 260 billion. It is in 100 plus billion. So meron pa rin reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin pinawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, Yeah. So dalawa na ang dinidepensahan niya. Yung 89.9 billion na ibinalik sa National Treasury. Dahil hindi nagamit ng ilang taon. Plus ito, reserve, may reserve na 600 billion, hindi rin nagagamit. Yun ang kanyang depensa. Ang tanong, kumusta naman ang mga PhilHealth members? Maligaya ba sila sa serbisyo ng PhilHealth? Kayo, maligaya ba kayo sa serbisyo na ang laki ng reserva, ang laki ng excess budget ng PhilHealth? Bakit hindi gamitin ng PhilHealth para sa kapakanan ng mga miyembro? Ako na hospital, ako last year napakaliit yung porsyento na binayaran ng PhilHealth sa aking hospital bill. Well, sa awa ng Diyos, may kaya pa naman yung kapamilya ko, kaya namin bayaran. Kaya hindi ko masyadong naramdaman yung masamang epekto ng maliit na tulong ng PhilHealth. Kumusta yung napakaraming members ng PhilHealth na hirap sa buhay, na halos walang maibili ng pagkain, tapos magkasakit pa, tapos napakaliit yung benepisyo from PhilHealth. Bakit ang Pangulo hindi niya utusan ng PhilHealth na dagdagan ang benepisyo? Bakit mo babawiin yung reserve o excess at gagamitin? Saan gagamitin? Mga proyekto ng mga mambabatas na okay lang sana yung mga proyekto na yan, flood control projects, kalsada ba o infrastruktura, nakakatulong, wala, naku-overwhelm ng climate change So, I don't know kung happy kayo sa paliwanag ng Pangulo. Ituloy natin. PhilHealth has sufficient budget to do all of the things. Has sufficient budget. PhilHealth has sufficient budget to do all the things they want to do. Bakit hindi nila gayahin sa Indonesia? May nabasa akong comment. Ang isang OFW, sabi niya, OFW ako sa Indonesia. Nagkasakit ako ng parang palsy. Naoperahan siya. It's a major operation. Sabi niya, libre lahat ang bayad ko dito. Wala akong binayaran ni Kusing. Dahil ang sistema ng healthcare system sa Indonesia is binabayaran lahat dahil they are investing, pinapangalagaan nila ang kanilang mga workers. Bakit ang Indonesia kaya niyang ganun? Bakit sa Pilipinas hindi? Na ang laki yung reserve fund, ang laki ng excess fund ng PhilHealth, bakit hindi dagdagan yung benepisyo? Tapos, leleksyonan niyo, tuturuan niyo ng leksyon yung mga PhilHealth officials.
Anong epekto sa kanila yung zero budget o zero subsidy? Wala, dahil matataas ang sweldo nila, allowances nila, happy sila. Paano yung kawawang pasyente na naghihintay ng dagdag benepisyo from PhilHealth? Iba talaga ang pag-iisip ng ating gobyerno ngayon. Walang malasakit. Let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. Nag-expand na ng gusto. Grabe. Nasubukan nyo na bang na hospital? Mahal naming Pangulo. Ako na. Hospital ako last year. Marami akong mga subscribers nagkukomment na hospital sila at napakaliit yung benepisyo. Meron pa akong isang subscriber. Sabi niya, nag-comment, 20,000 ang aking hospital bill. 2,000 lang ang A successful yun ba, mahal naming Pangulo ang nag-expand ng ano? Huwag kayong maniwala. Sa report ng PhilHealth, nag-expand. Anong klaseng expand yan? O kayo, mga nanonood, pakicomment. Anong klaseng expansion ng services ng PhilHealth ang ginawa? Happy ba kayo sa serbisyo ng PhilHealth? Ako, hindi ako happy. Napakabagal. Ang tagal bago ma-refund ang mga private hospitals. Kaya, meron akong video pa, yung isang pasyente, abalang-abala. Kasi, pinasok siya sa private hospital. Mamaya, nagpapalipat na lang siya sa public. Lumalabas na, yung private hospital, napurnada na, kasi marami pang utang ang PhilHealth sa kanila. 3 months ago, may nabasa akong news article na mga Private Hospital Association of the Philippines nagre-reklamo, naniningil 2 billion pesos sa PhilHealth backjob o basta utang na hindi pa nababayaran ng PhilHealth. Anong klaseng expansion ng benepisyo na sinasabi ng Pangulo? We're taking care of many more conditions, many more diseases. We are taking care of attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas na pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases. Pagdating sa pagbayad, yung mga nagko-contribute, tinaasan. Dati 4% lang, ngayon 5%. Maligaya ba ang PhilHealth members sa pagtaas? Dapat babaan ninyo. 100% ang increase doon sa dati. Kaya ng PhilHealth. And the reason why is that the reason that we do not want to subsidize is because it is the subsidy will hook lang doon sa bank account ng Kaya lang, mga mambabatas, Senator Pimentel, Senator Pia Cayetano, Senator Subire, Senator Amy Marcos, Mato de la Rosa, Bongo, marami ang hindi pumirma sa BICAM. Nagre-reklamo, nagplaplano na magsampa ng kaso sa Supreme Court once na pinirmahan ng Pangulo ang budget na ito. Sabi ni Senator Pimentel, very clear. Sabi ni Senator Pia Cayetano, very clear sa Universal Healthcare Act, very clear sa syntax law na automatic ang PhilHealth mayroong dapat subsidy na ibigay ang gobyerno. So, I don't know. Happy ba kayo? Itong paliwanag ng Pangulo na dapat lang masiro subsidy ang PhilHealth. I-comment nyo. Hindi ako happy. Although hindi ko kailangan ng tulong ng PhilHealth. Dahil sa awa ng Diyos, kaya naming bayaran ng hospital bills. At maintaining my health, nag-i-invest ako sa health ko, malakas, walang karamdaman. Ang kawawa yung nasa laylayan na napakakunti, napakabagal ang serbisyo ng PhilHealth. Tapos,
sinasabi ng Pangulo na mabilis daw, nag-i-expand ang serbisyo. I don't know. Sige, comment nyo na. Pakinggan pa natin ang konti. Hindi magagamit. Eh, marami tayong pagkagamitan. Kung saan ka gamitin? That's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, hindi ngayon, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo, hindi sa pagbigay ng insurance. Hindi problema ang pagbigay ng serbisyo. Ang dami nga nagre-reklamo sa napakabagal na serbisyo. Bakit naniningil ang mga private hospitals? 2 billion yung sinisingil. I don't know kung nabayaran na ba. Ayaw ko, itong ating Pangulo. Tingnan na lang natin ang mga senador na magsampa ng kaso sa Supreme Court. Lalo na yung pahayag ni Congressman Acop na si Pangulong Duterte ang sentro ng Grand Criminal Enterprise. Siya daw ang utak ng mga krimen at mga illegal na activities tungkol sa pinagbabawal na gamot ng presidency niya. Ito, merong isang judge, abogadong general, Judge Advocate General Service, na matapang na kinontra ang mga pahayag ni Congressman Acop. Mayroon akong isang kaibigan retired general na nagpadala sa akin itong post ng retired Judge Advocate General. Ito, basahin ko ha. Ito, sabi ng kaibigan kong retired general, "Hi Johnny, i-share ko sa iyo Brigadier General Virgilio Garcia, Judge Advocate General Service, AFP retired, yung Facebook post niya na isinare niya sa Association of General and Flag Officers." So, itong post na ito, itong komento na ito, opinion ng isang abogadong general, ay nababasa, pinag-uusapan na ng mga members ng Association of General and Flag Officers. Marami po ang miyembro nito, more or less, baka abot ng 1,000 sa buong Pilipinas, mga retired generals. Okay, so ito yung post ni Brigadier General Garcia. According to Congressman Acop, the Quadcom hearings uncovered Duterte's link to Grand Criminal Enterprise. I quote a portion of his report. Ito yung pahayag ni Congressman Acop. "Let us not forget that countless lives were lost in the war on drugs, 30,000 according to data. We have heard from the families of the victims of this campaign, many of whom, according to former President Rodrigo Duterte, were considered collateral." Yan. So, sabi niya, one-sided kayo. My question to you, Honorable Sir, is this. Hindi ka ba one-sided? Wala akong matandaanan na in-invite nilang resource person na yung pamilya man lang ng mga biktima ng mga masasamang loob. And then, 7, you say 30,000 were lost during the war on drugs. Did you also take count of how many innocent lives were taken by the criminals? How many, sir? Do you have a figure? Do you at least have the idea how many, sir? Ay talagang maraming biktima ng mga masasamang elemento na panahon ng war on drugs. Maraming nagpasalamat kay PRRD dahil tumahimik ang lugar. Ngayon, bumalik na. It might not have occurred to you, sir, na matutuwa ang mga masasamang elemento sa iyo niyan, sir. Gets mo, sir? Gets mo? Medyo ano na yun? May pagka-sarcastic na yun. And lastly, Honorable Sir, your Quadcom hearings were all held with grave abuse of discretion.
and the exercise of your contempt power were without and or in excess of jurisdiction. Tama po yun. Police Major, na dinala kayo sa Korte Suprema to question your whims and caprice. Meron pa kayong ganang magalit sa kanya for exercising his rights. Ito si Police Major Laraga. At makakagawa ng trabaho, huwag ninyong lokohin ang mga Pilipino dahil alam na ng taong bayan na kapag sila ay ginagago ng mga politiko. Ayon pa sa detalye ng balita na isinawalat mismo ng dating Undersecretary ng Department of Finance na kung saan tila kaya pala gano'n na lamang kadaling lumobo ang budget ng House of Representatives at ang ilang pang-ahensya ng pamalaan dahil tila hawak daw ito ng asawa ni Martin Romualdez na si Tingog Party List Representative na si Yeda Romualdez at ang Community Chairman ng Committee on Accounts. Ayon pa nga kay Shelo Magno, kung hindi magbabayad ng subsidiya ang gobyerno, bakit pa magbabayad ang taong bayan ng kontribusyon? Tila ginagawa rang bobo ang taong bayan at harap-harapan ang pangungurako ng Senado at Kongreso. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaiingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sa bagong Pilipinas, ubos ang pera. Asenso'y wala sa bayan, kundi sa may hawak ng taban. Kung tuta sa kanya, mamantikain ka. Pati Hermes at jet silang tubay, mansyon at yate. Wow, ang sarap ng buhay sa bagong Pilipinas na ang masay walang nakinabang. Dagdagan ang budget ng DPWH. Dahil dyan babalik ang mga senador. Dahil dyan babalik sa mga senador at congressman ang pera through kickback. Dapat na talagang mawala sa pamahalaan ang mga taong ito. Pabigat para tayo umasenso. Mga oligarch na mga kurap pa. No vote sa lahat ng magnanakaw sa gobyerno. Lahat kayo, bistado na kayo. Don't fall us. We watched it yesterday. Professor Magno, I agree with you 101%. More than the explanation na justification of Senator Poe. Dapat kasuhan na yan si Romualdez. Halos pangalan niya lagi ang nababanggit sa pera ng taong bayan. Basta't kung nasaan si Recto, hindi talaga mapagkakatiwalaan. Siya kasi ang dahilan ng pagtaas ng tax natin. Kaya hindi nakabalik sa Senado. Yan dahil sa